I'm Marvin from TinkerPro POS. Ituturo ko sa video na ito kung paano natin gagamitin ang TinkerPro POS or Point of Sale System. Sa taas, pwede po tayong mag-search ng product name o kaya naman ng product barcode. Pag product name yung gagamitin natin, ita-type lang natin yung spelling ng product name. So item 3, item 4. So ganyan lang po kadali mag-search ng product sa POS. Alternatively, pwede rin tayong gumamit ng barcode scanner para ma-scan yung barcode numbers ng mismong product. So ganito lang po pag-scan. Yan. Mag-a-appear na po siya sa screen. Kung dalawa or tatlong scan po yung gagawin natin, mag-a-appear din po yung quantity number 3 sa product po na sinesearch po natin. Ito naman yung pangalawang item na i-scan ko. Pwede rin po yan. So, i-scan ko lang siya multiple times. Automatic na pong mag-a-add yung kanyang quantity. Automatic na rin pong kinocompute ng POS system kung magkano yung total niya. So, for this transaction, 590. Kapag magbabayad na si customer, i-click lang natin yung payment sa screen o kaya naman yung F5 sa keyboard natin. So, click lang yung payment and then i-input lang natin kung magkano yung binayad ni customer. Halimbawa, nagbayad si customer ng 1,000. Ayan, i-click lang po sa screen or gamitan natin ng keyboard or numpad. And then automatic na pong magko-compute yung kanyang change or sukle. Ang last steps na lang po natin ay ipe-press natin yung enter. Ayan, para mag-print po yung kanyang resibo. And then ang last step ay enter ulit or click yung close para mag-close yung window at ma-complete yung kanyang transaction. So ganyan lang po kadali mag-process ng sales sa TinkerPro POS. Mag-try naman po tayo ng GCash transaction. So ganito lang din po kadali kapag GCash transaction. I-type lang natin yung item name o kaya gamitan natin ng barcode ulit. So pwede po yan. And then, this time, i-click natin yung payment pa rin pero this time, select natin yung e-wallet. Ayan. Makakapili po tayo kung GCash or Maya or ShopeePay, GrabPay, etc. So kung GCash po, ang pinaka-required lang dito yung reference number na marireceive natin via text or sa mismong app. So ayan, careful lang po tayo na make sure na i-double check natin na nag-reflect na nga yung payment ni customer before natin i-confirm po sa POS. So, next step po natin ay enter lang or click yung submit. So, ganyan lang din po kadali mag-process using GCash payment. Now, if we want to modify po yung sales transactions, maghahanap tayo ng ibang item. Ayan. So, meron tayong mga quick, easy to use na buttons sa POS screen. Pwede po tayong mag-delete. So, malalaman po natin kapag na-select natin yung item, kapag meron po siyang green na dot sa screen natin. So, pag kinilik ko yung item number 2, mag-a-appear po yung green na dot as well as yung orange po na linya. So, halimbawa, sabi ni customer, pa-cancel ng item number 5, pwede po yun. I-click lang po natin yung item number 5 at saka yung delete button po. And then, enter lang or click yung yes. Pwede rin tayong mag-clear or mag-cancel lang transaction by clicking po yung void sales. So currently po nakakapag-void ako kasi gamit ko ay admin account. Pero kapag cashier account po, hindi po sila makakapag-void normally unless bibigyan po siya ng access ni admin or ni manager. So are you sure you want to void? Yes lang po. So mawawala po yung sales transaction. Don't worry po, no? Iba po yung void dito sa cashiering screen. Iba rin po yung pag-delete ng resibo ng mga confirmed transaction. So, hindi po possible na mag-delete ng sales transaction sa POS po na ito
Ang pwede lang po ay refund if may mga case po na magpapa-refund si customer. So, yan po yung mga basic buttons natin. Ito naman yung cash drawer. Pag kinilik po natin, mag-open po automatically yung cash drawer kahit walang susi. So, pwede rin po natin siyang ma-restrict na hindi po siya magagamit ng cashier kapag wala po tayong sales transaction. Meron din po tayong search button. Ang function niyan ay para quick check tayo ng mga items if meron pa ba tayong stock. Halimbawa, yung item number 5, makikita natin na 100 pa yung kanyang stock sa store natin. So, pwede ko rin siyang i-add to cart. Ayan. Meron din tayong discount button if kailangan. So, meron tayong percentage or peso-based discount. I-input lang natin yung discount amount, let's say 50 pesos. So, from 200, nabawasan po siya ng 50 pesos po. So, nasa baba po natin yung discount amount. So, yan po yung purpose ng ating discount po. Pwede rin po tayong mag-save ng sales transaction. So, meron tayong mga customer minsan na nakapila tapos sasabihin niya, ay wait lang, babalikan lang kita kasi meron pa akong kukunin na item. So, para hindi po mawala yung mga items na nakapunch na sa kanya, i-click lang po natin yung save button po. And then, select lang po yung yes. And then, i-input na po natin yung name ni customer. Halimbawa, siya si John. Enter lang natin. So, mawawala po siya, pero nakasave na po siya sa background. Kaya meron po tayong 1. Meaning po niyan, meron pong isang sales transaction po na naka-reserve. So, i-assist natin si second customer. For example, ayan. And then, sabi ni second customer, ay wait lang, may kukunin pa ako sa likod. Pa-save muna ng transaction. So, pwede po tayong mag-save ng multiple transactions. Halimbawa, siya naman si Maria. Enter natin. So, pwede po yan. Then, later on, bumalik na si John. Click lang yung save. And then, select po yung pending orders. So, pwede ko na pong ma-select ulit si John. So, ayan po siya. Pati yung discount niya kanina, naka-save pa rin po yan. So, yan po yung purpose ng save button po natin. Next naman po natin, yung ating menu button. Pwede po nating makita dito yung management o yung backend natin. So later on, need natin na i-discuss yan siya ng mas maigi kasi marami po tayong options dyan sa management. For now, dito muna tayo sa sales history. So sa sales history, dyan po natin makikita yung yung pinaka-sales history po or yung mga previous po natin ng mga resibo or sales transactions. I-input lang po natin yung password ni admin and then click continue lang po. Ito po yung ating first receipt or resibo. 001 po siya. Ayan. So makikita po natin dyan yung mga items na binili ni customer at saka kung magkano yung binayad po niya. Next naman po natin yung atin pong next transaction. Ayan po. So makikita po natin lahat dyan. Pati po yung GCash payment po natin kanina na 360 pesos po. Pwede nating ma-filter out kung anong date yung gusto nating tignan. Halimbawa, today or kahapon or this week. Pwede rin po yung custom kung saan pwede tayo makapili kung anong specific dates. Halimbawa, quincenas, pwede po yan. So wala po siyang lalabas kasi maling date po yung hinahanap natin. Pero pag pinili ko po yung today, lalabas po siya. Ayan. Kapag magre-refund naman po, select lang po natin yung receipt number and then select po yung refund. Ayan. So, kailangan ko daw muna siyang i-void or i-delete. So, try natin siyang i-void. Pati yung kanina. Void ko muna siya. So, balik tayo sa sales history para makapag-refund. I-input lang natin yung admin password and then select po natin yung refund. Input lang ulit yung admin password. Continue. Continue lang po. And then makakapili na po tayo kung anong item po yung i-refund natin.
Halimbawa, itong item number 2, 5 pieces po yung binili originally ni customer. Tapos sabi niya, yung 2 pieces po may damage or expired na pala. So, pwede ko po siyang i-click and then makakapili po tayo kung ilang piraso lang po yung i-refund natin. So, halimbawa, 2 piraso lang, enter, and then pipili na po tayo kung saan natin ibabalik yung refund amount. Halimbawa, via cash, piliin lang po yung cash. Magpiprint na po siya ng refund na stub or receipt. Saka po yung ating, yung atin pong, ayan, mag-a-appear po yung ating refund transaction po dito sa sales history po natin. So, ito po yun siya. Makikita nyo rin po na meron po siyang arrow na yung atin pong receipt number 1 ay nagkaroon na po siya ng refund number 1. Kaya meron po siyang arrow down. So magka-connect po yun sila. Ang next naman po natin yung cash in, cash out. If binibigyan po natin si cashier ng panukli every morning, pwede po nating mai-record sa POS yung cash in po natin. Select lang po yung add cash. I-input lang po yung amount. Halimbawa, 2,000. And then, i-input na rin po natin yung description kung para saan po siya. Kung petty cash ba, or panukli, or cash fund. Depende na po yung term sa kanila. Enter lang or submit. And then, pwede nating ma-input yung admin password. Or yung password po ni cashier or ni manager. Pwede rin po tayong mag-record ng expenses. I-click lang po natin yung remove cash, input yung amount, tapos yung description po niya. Ayan. Yung atin pong cash in at saka yung cash out amount, magre-reflect po yan sa ating sales for the day. Halimbawa po, meron tayong 18K na sales for the day. Ang ipiprint po ni POS ay 20,000 po kasi i-add niya automatically yung kinash in natin kaninang umaga. Pero ima-minus din ni POS yung lahat ng expenses natin. So, ang ending magiging 19,500 po yung sales po natin or yung overall na funds po natin para po sa araw po na yun. Kasi mina-minus niya rin po yung 500 po na cash out para sa water bill. So, yun po yung magiging flow ng ating sales or ng cash po natin. Ito naman po yung gagawin ni cashier every closing time. I-click niya lang po yung menu. Select lang po natin yung end of day. And then, click lang po natin yung create end of day report. And then, select po yung Z-reading. So, for now, hindi ko po muna siya i-close yung Z-reading para makapag-punch pa po tayo ng sales transaction. So, i-skip lang po muna natin yan siya. Ang next po natin, punta naman tayo sa management or sa back-end po ng POS. Ayan. I-input lang natin ulit yung admin password. Admin. Ayan. Ang una po nating makikita sa back-end or sa management ay yung dashboard po ng POS. Ito po yung pinaka-graph. Kung mas preferred nyo po yung graph, no? Ayan po yun siya. Makikita natin yung pinaka-mabentang month, yung total sales po natin, at saka yung mga expenses po natin. Pati po yung mga top products po natin, papakita niya po kung ilang piraso yung nabenta. Sa products naman po, dito naman tayo mag-a-add ng mga items sa POS. So, i-click lang po natin yung add product and then i-input na po natin yung item name. So, meron na po tayong item 1 hanggang 5. I-select naman po natin or i-input naman po natin yung item number 6. Ayan. So, kung meron po siyang sariling barcode, i-scan lang po natin yung kanyang barcode number para ma-register natin sa POS. Pero since existing na yung barcode number nito, pwede naman po tayo mag-create ng sarili niyang barcode. So, click lang po natin yung generate barcode.
Ang next po natin ay yung price and tax. I-input lang po natin kung magkano po yung pinakapuhunan ng item. Halimbawa, 50 pesos yung puhunan niya. And then, kung magkano naman yung kanyang selling price. Halimbawa, 70 pesos. So, automatic na pong kinocompute ng system kung magkano yung kanyang markup. Alternatively, pwede rin po tayong mag-price based po sa markup. Halimbawa, naisip natin na lahat ng alcohol na products, dapat meron tayong 33% na markup. So, i-input lang po natin yung 33%. Automatic na pong kinocompute ng system kung magkano po yung kanyang selling price dapat. Ayan. So, let's say this time muna, 70 lang muna siya. Pwede rin po nating i-enable yung discount, especially kung BIR accredited yung paparegister natin sa POS. Ayan. So, meron po tayong list ng mga items na allowed po yung ating mga senior citizen, PWD, single parent, national athletes and coaches, at saka yung Medal of Valor po yan. So, yun po yung meaning po ng mga abbreviations po dito. So, kapag eligible po sila para sa mga specific items, i-turn on lang po natin yung discount po na toggle. So, halimbawa po sa mga senior citizen, yan po yung mga basic goods and commodities po nila like mga cooking oil, at saka yung mga canned goods, mga bigas, yung mga basic needs po ng ating mga senior citizen at saka PWD. Meron din po silang 5% po na discount para po sa mga specific po na items na yon. Pero kapag mga alcoholic products or mga yosi, mga ganyang items po, wala pong discount po para po sa mga senior at saka PWD po. Para po sa mga specific po na items na yon. Sa mga single parents naman, like yung mga baby products, eligible din po sila sa mga items po na yon for the discount po. And sa national athletes naman po and coaches, eligible naman sila para sa mga sports equipment po ng mga products. And then sa Medal of Valor, need nating i-review kung anong mga specific items po yung need nating discountan para sa kanila. So for now, i-turn off lang muna natin yung discount. So after natin ma-input yung item name, yung kanyang barcode, yung kanyang cost at saka selling price, i-click lang po natin yung save. Ayan. Kapag na-save na natin, pwede na nating ma-search sa cashiering screen yung item number 6. So, ganyan lang po kadaling mag-add ng item sa POS. Meron din po tayong faster way ng pag-encode ng products using Excel. So, if napapansin po nila, mukha pong Excel ito pong part po na ito. Ito pong window po na yan. Meron po siyang number column, meron siyang name column, barcode, cost, tsaka selling price. Ganyan lang din po yung itsura or yung template ng ating Excel. Mas mabilis po kasi tayong makakapag-encode if gagamitan natin ng Excel, especially kung first time natin mag-a-upload or mag-e-encode ng product list sa POS. Kapag natapos natin mag-encode sa Excel, i-click lang natin yung import products, tapos isa-select lang natin yung Excel template na gagawin natin. So, pwede natin silang bigyan ng Excel template para mas mabilis silang makapag-encode ng products. Sa inventory naman, diyan po tayo magmo-monitor ng inventory levels ng POS. Ayan. So, yan. Kanina, meron tayong tigwa 100 pieces ng mga items. Tapos, nag-process tayo ng sales transaction. Kaya po siya nababawasan. Now, normally, yung pagbagong gawa po or bagong create pa lang ng item, syempre po, 0 pa po yung kanyang inventory kasi hindi naman alam ng system kung ilang piraso ba yung item number 6. So, ganito lang po yung way para makapag-add po tayo ng quantity sa item number 6. I-click lang po natin yung options. Tapos, i-search lang po natin si item number 6.
Tapos, i-input lang po natin yung kung ilang piraso po yung gusto nating bilhin kay supplier. So, ito po yung tinatawag natin na PO or purchase order. Kaya po meron po tayong purchase order po sa taas. Yan po yun siya. Let's say 100 pieces po yung gusto nating bilhin kay supplier. Click lang po yung continue. Ayan. And then, normally kasi kapag magpi-PO tayo kay supplier, hindi pa naman siya bayad kasi pupunta pa lang yung ating staff. So, ang gagawin lang natin, i-click lang natin yung save. Pwede rin tayo mamili kung sinong supplier, no? Later on, kapag nakapag-add tayo ng supplier list dito po sa button po na yon or sa window po na ito. So, for now, si unknown lang muna and then unpaid pa po siya. Ang next step po natin, kapag na-search natin yung item name, halimbawa si item 5 din, this time, 50 pieces lang yung kay item 5 kasi marami pa tayong stock. So, continue lang natin and then save po natin. Ayan. So, pwede po tayong makapili kung kailan po yung pinaka-due date niya. Halimbawa, today din mamimili yung stuff po natin. And then, select po yung save and print. Meron po dyang lalabas na prompt message. Ang sabi po dyan, kapag pinili po natin yung yes, immediately po natin na marireceive yung stock po natin. Pero kapag no, yung pinili po natin, later on pa po natin marireceive yung stock. Kumbaga, aantayin natin yung stuff na bumalik to confirm na yun nga yung quantity na binigay sa atin ng supplier. So kung gusto natin ng mas maayos na process, we recommend po na piliin natin yung no para laging sakto yung marireceive natin na stock. Kapag pinili kasi natin yung yes, receive now, ina-assume natin na yun na nga rin yung binigay sa atin ng supplier kung ano yung in-order natin na quantity. So for now, i-select po natin yung no, receive later. Tapos, pwede na po natin siyang i-print yung atin pong PO or purchase order po. Or pwede rin nating picturean. Tapos, isesend na po natin kay staff na mamimili po kay supplier unknown. So, dapat si staff, bibili siya ng item number 6, 100 pieces, item number 5, 50 pieces, etc. And then, click lang po natin yung close kapag tapos na po tayo. Kapag gusto natin siyang ma-print, click lang po natin itong print icon po natin. So, mag-a-attach lang po tayo ng printer and then select lang po yung print. So, ganyan lang po kadali mag-print po ng mga reports or ng PO po natin. So, close na po natin siya. Ayan. Now, kapag nakagawa na po tayo ng PO, lalabas po siya dito sa purchase orders po na tab po natin or report. Makikita rin po natin dyan yung kanyang status po na to receive po siya. Meaning, pumunta pa lang yung ating staff para bumili ng item. Now, later on, let's say 1 hour later or 2 hours later, bumalik na yung ating staff. Sabi niya, or boss or manager, na-receive ko na yung item or yung items from supplier. Now, si staff natin or si manager, i-record na niya ngayon yung pag-receive ng stock. Gagawin, click lang po yung or double click lang po natin yung item po na yun or yung PO po na ito. And then, kapag nakita natin sa resibo na sakto lang yung binigay ng supplier, let's say, nagbigay sa supplier ng 100 pieces na item 6, 50 pieces na item 5, i-click na po natin yung receive all. Kumbaga, shortcut po siya. Pero kapag yung available lang ay 95 pieces, i-input natin ngayon yung 95, then yung sa item number 5, 40 lang yung available. So, yan po yung purpose niya. Kapag pipiliin natin yung receive later, pwede nating ma-input yung accurate na quantity na na-receive natin kay supplier. Ayan. So, let's say, i-assume natin na sakto yung binigay ng supplier. Kumpleto yung kanyang binigay. So, select lang po natin yung receive all. Pero yung kanyang status po ay unpaid pa. So, select lang po natin yung save. So, para hindi po tayo magkaroon ng backlog sa atin pong mga reporting,
we also recommend na iselect na rin natin or i-record na rin natin yung payment natin kay supplier. Siyempre, pumunta si staff natin, nagbayad na siya ng stock natin. So, i-click na po natin ito pong money na icon. Tapos, i-input na po natin kung magkano po yung binayad niya. So, pwede po tayo mag-record dito ng terms. Halimbawa, pumayag si supplier na half lang muna yung payment. So, let's say, 5,500 lang yung paunang bayad. Nagbayad tayo today. Save lang po natin. Let's say, down payment. Save lang po natin. Ayan. Pwede rin nating piliin yung kanyang history, payment history po niya, para makita po natin. Ayan, initially po, yung atin pong pinakautang ay 11K, and then nagbayad po tayo ng half lang. Kaya meron po siyang notes na down payment. Let's say kinabukasan or after an hour, nagbayad tayo ng full payment. I-click lang ulit natin yung pera na icon, and then i-record na po natin yung full amount. And then let's say full payment yung ating notes. And then save lang po natin. Kapag na-save na po natin, magiging paid na po yung ating payment status at saka zero na po yung magiging balance natin. And then kapag kinilik ko po ulit yung kanyang payment history, ayan, makikita po natin na nagbayad na nga po tayo ng full kay supplier po natin. So, ganyan lang po kadali mag-process ng purchase order at saka paano po tayo magre-receive. Ipakita ko naman kung what if pipiliin natin yung receive immediately po. So, ganito po yung scenario or mangyayari kapag receive po immediately. So, balikan natin si item 6. 100 pieces na po siya. While yung ating item number 5, kanina po, 100 pieces po siya. Nag-add tayo ng 50, kaya po siya naging 150. So, gawa tayo ng panibagong transaction kay item number 6. Yan, item number 6. Let's say 100 pieces ulit yung orderin natin. Continue. And then, pwede na nga rin nating piliin yung pwede kung late na natin ni-record yung PO. So, yun po yung purpose nito. Kung let's say, na-receive na natin agad yung stock natin, late na natin siya na-record, ito po yung purpose ng paid or unpaid. Ayan. So, save natin siya. Ayan. Kapag pinili ko po yung yes, receive now, magre-reflect po siya immediately sa ating pong inventory. Magiging 200 pieces po siya agad. Ayan. So, close na po natin siya. Pag pumunta po tayo ng inventory, makikita natin na 200 pieces na po siya agad. So, meron din naman pong use cases yung option na receive immediately. Halimbawa nga po kapag late na natin na i-record yung purchase order. Meron din po tayong mga useful na feature. Halimbawa yung stock history. Makikita natin yung explanation bakit ganon yung quantity ng isang item. Halimbawa si item number 2. Bakit siya naging 92 pieces na lang? Whereas, kanina, 100 pieces to siya. So, bakit siya naging 92 na lang? I-click lang po natin yung kanyang history button. Makikita natin na, yun pala, kanina, meron tayong 100 pieces. And then, nakabenta tayo or nakasold tayo ng 5 pieces. Kaya po siya naging 95. Meron din po siyang timestamp. Yung date and time kung kailan po siya nabenta. So, meron din tayong sold, isa pang sold. And then, yung last transaction po niya, nag-refund po tayo ng 2 pieces. Kaya from 90 pieces, nag-refund tayo ng 2. Kaya po siya naging 92 po ulit. So, automatic po siyang nagdadagdag kapag may refund. At saka automatic din siyang magbabawas kapag may sales po siya. Tignan naman natin yung item number 6. Meron tayong mga purchase order po dito. So, yung kanyang beginning stock po ay 0. Nakapag-receive tayo ng 100 pieces, kaya po siya naging 100. And then, nakapag-receive ulit tayo using PO number 3
ng 100 pieces, kaya po siya naging 200. So, napaka-handy po talaga ng stock history po na button natin para merong explanation yung quantity ng bawat item. Meron din tayo yung purchase orders na mga documents kung saan makikita natin yung history ng mga PO po natin. So yan po yung mostly ginagamit natin sa inventory po natin. Meron din po tayong expiration date kapag magpi-PO po tayo, no? So currently po na expiration po tayo. Pero kung gusto nating mag-record ng expiration date, balik lang tayo ng options. Let's say si item number 1, 100 pieces. Save po natin. Ganito po mag-record po ng expiry date po, no? Mag-PO po muna tayo and then make sure po na pipiliin natin yung no, receive later po. Kaya ito po yung kanyang message po. Kapag pinili raw po natin yung no, masisave lang yung kanyang PO. Pero makakapag-set po tayo ng kanyang expiration dates po. So, no, receive later po yung pipiliin natin. Now, para ma-set natin yung kanyang expiration date, let's say na-receive na natin yung PO na ito, double-click lang po. And then, select po natin yung receive all. Tapos, i-input natin kung kailan po yung kanyang expiration date. Let's say 2026, 1 year, July 16. Ayan, save po natin. Ayan, so pwede po ulit tayong mag-record ng payment just for the review lang po. Let's say nag-full payment na po tayo. Nagbayad tayo via GCash this time. And then select natin kung kailan tayo nagbayad. Ayan. Now, pag pumunta tayo sa expiration tab, makikita po natin yung item po na ito, si item number 1, na 100 pieces po. Meron po tayong 365 days pa po na expiration date po. So napaka-useful din po ito siya na feature para sa mga pharmacy businesses or mga grocery na nagre-record po ng expiry date para maiwasan po nating makapagbenta accidentally ng mga items na expired or papa-expired na. Ayan. So, yun po yung sa inventory po natin. Sa expenses naman, diyan po natin maire-record yung mga expenses po natin. Kapag gumawa po tayo ng PO or purchase order, magre-reflect na po siya dito sa ating expenses. Pero pwede pa rin tayong mag-add ng ibang expenses like yung mga water bill. Ayan, i-input lang po natin yung kanyang details like name, yung date, if meron siyang invoice number, kokopyahin lang yung resibo. Tapos kung yan, utilities ba siya or rent, marami pa po tayong mga options dyan. Let's say utilities. Then kapag meron din tayong receipt number, extra details, supplier, tapos yung iba pa pong details niya, let's say 2,000 yung ating water bill, description niya, tsaka yung kanyang resibo, pwede po natin siyang i-upload. Pero optional lang po yan. After na po nating ma-input yung kanyang details, i-click na po natin yung save po. Lahat po ng mga expenses natin, magre-reflect po siya sa ating reporting sa ating pong income statement. Pero later on, madidiscuss po natin yan siya. Magre-reflect din po sa dashboard po natin yung atin pong mga expenses. Ayan po, yung total annual expenses. Kasama po dyan yung mga purchase order natin, yung mga water bills. As long as na-record po natin siya sa expenses, magre-reflect po siya dito. Tapos, magre-reflect din po yung ating total annual sales sa mga sales transactions po natin. Ayan, so next po natin yung suppliers. Pwede po tayong mag-add ng supplier. Let's say si supplier 1. Ayan. And then, click lang po natin yung save. Kapag gumawa po tayo ng PO, magre-reflect na po si supplier 1 sa options po natin. So, try po natin siyang ipalabas ngayon. Ayan. So, lalabas na po ngayon si supplier 1.
Next naman po natin yung customers. So, pwede po tayo dyan mag-add ng mga customer list po natin. Click lang po yung add customer and then yung details po nila. First name, last name. Ayan. Pwede rin po tayo mag-record po ng kanilang mga points, mga balance. So, pwede po tayo mag-send ng separate na videos po dyan. Depende po kasi yan kung magkano po yung magiging points po nila. So, pwede namin po silang sendan ng specific po na video para po dito kung kailangan po nila ng pointing system para sa kanilang mga customers. Next naman po natin yung users. So mag-a-add lang po tayo ng user if marami po tayong staff. Click lang po natin si add users and then i-input lang po yung name po nila. Halimbawa si cashier 3. Then cashier number 3. Tapos yung kanyang password po, no? Pwede po tayo mag-input dyan kung admin ba siya. Meron po tayong mga nakaset na ng mga options, pero pwede natin siyang ma-edit po kung kinakailangan. Pwede rin naman siya na cashier lang. Ayan, so ito lang yung kanyang mga functionalities. And then kapag order taker, yan lang yung kanyang access. Ayan. So ganyan lang po kadali mag-add po ng ating mga cashier sa ating POS. Ayan. So, click lang po natin yung save po. Next naman po natin yung charges. Ayan. So, nakalock po yan siya. Yan po yung mga ano po natin, magiging discount sa mga senior citizen, solo parent, NAAC, etc. So, yung POS provider lang po at saka yung BIR ang makakapag-change po ng parts po na ito, kaya po siya nakalock. Dito naman po sa ating loyalty points, diyan naman po tayo magsiset ng settings po or ng computation kung magkano po yung points ng customer kada transaction po niya. Halimbawa, kapag bumili siya ng halagang 200 pesos, meron po siyang equivalent na 1 point. Now, yung conversion niya, yung 1 point po, ay equivalent po sa 1 Philippine peso po. And then later on, pwede po tayong mag-record ng sales transaction gamit po yung points ni customer. So, pwede po tayo mag-record ng cash and then yung remaining balance po niya ay yung points po yung gagamitin niya. So, pwede po yun siya. Sa promotions naman po, diyan po tayo mag-a-add ng mga promotions natin like yung buy one take one or bundle or wholesale promo po natin. So, let's say gawa po tayo ng promo ngayon, i-edit lang po natin. Let's say for this month of July and August. And then i-input lang po natin yung mga items na meron po tayong promo or mga discount or wholesale pricing po. Ayan. So, i-input lang po natin kung anong quantity po mag-a-apply yung discount. Halimbawa, 12 pieces or 6 pieces or 24 pieces. Depende na po yun sa promo po nila. And then, i-input na po natin kung magkano na po yung kanyang magiging wholesale pricing. For example, 40 na lang. I think 50 pesos po yung price ng item 1. So, let's say magiging 40 pesos na lang po siya kapag discounted. So, ganito po yung mangyayari po, no? I-add po natin siya for the item 1. Balik po tayo sa ating cashiering screen. So, ganito lang po yung gagawin natin kapag gusto natin ng wholesale pricing para po sa item na yon. I-click lang po yung quantity. Let's say 12 pieces. And then, isa-search na po natin yung item na gusto nating hanapin or yung gustong bilhin ni customer. So, ang kanya pong default pricing ay 50 or yung kanyang retail pricing. Ayan, kapag pinili ko na po siya, pwede na nating piliin yung wholesale po na promo natin. Select promotion. And then, yun na nga po, mag-a-apply po yung kanyang discount. So, ganyan lang po yung pag-apply ng ating wholesale pricing. Ang next po natin, yung sa price tags. Pwede po tayo mag-search dito ng mga items na gusto nating i-print yung kanyang barcode po, no? Kiklik lang po natin yung print preview. And then, ito na po yung kanyang
itsura po. Piliin lang po natin yung printable area. Ayan po siya. So if meron po tayong nakakabit na printer, yung tinatawag po na waybill printer or yung barcode printer, pwede po yun. Pwede rin po yung normal po na printer ng POS po na kasama po sa package po nila. Kasi makakapili naman po tayo ng size. So ganito po yung itsura po niya kapag na-print na po natin. Yan po yung normally dinidikit sa mga items kapag gusto po natin siyang i-scan, especially kapag yung item po na yun ay wala pong sariling barcode. Next naman po natin yung reporting. Diyan po natin makikita yung pinaka-data ng ating business. Halimbawa, gusto nating makita yung mga sold products, i-click lang po yung products na report and then select lang po kung anong date yung gusto nating makita. Halimbawa, today or kahapon, kahit anong date pa po yan, kahit last year, kayang-kaya po ng POS po natin or yung mga previous years po. Select lang po yung okay and then show report na po natin. Ayan, so makikita po natin si item 1, item 2, item 3, item 4, at saka po yung total po ng kanyang sales transaction po. So hindi na po tayo maglilista-lista kung ilang piraso po yung nabenta. Meron din po tayo yung early sales. Kung gusto nating makita kung anong oras yung pinakamabenta. Meron din tayong profit and margin. Ayan, kung magkano po yung kanyang puhunan, at saka yung kanyang selling price, at saka yung pinaka-profit po niya per item. We also have din po yung income statement, yung nabanggit ko nga po kanina, kung magkano yung ating mga expenses, yan yung utilities po natin, yung cost of goods na nabenta, ayan po. So yan po yung pinaka-income statement po natin. Meron din po yung payment types, kung gusto nating makita kung magkano yung nagbayad sa cash, sa GCash, bank transfer, etc. Pati po yung ating Z-reading kapag meron na po tayong mga sales everyday, mag-a-appear na po yung ating Z-reading report at saka yung mga fast selling items, makikita po natin yan siya. At least meron tayong data or report para malaman natin kung anong item ba talaga yung need natin na i-restock palagi kasi in demand siya. So, napaka-useful po ng ating reports. Siyempre, meron din po tayong mga BIR reports. Kasama po yan sa POS po natin. Since BIR, accredited po yung ating POS system. Para po sa kanilang convenience, pwede natin siyang ma-print or ma-export as Excel or PDF. Last po natin yung activity logs. Diyan po natin makikita yung pinaka ginagawa ng lahat po ng staff natin, pati yung sarili po natin. Meron po siyang history kung ano po yung kiniklik po ng mga staff po natin. Makakapili po tayo ng date, kung sa cashiering ba or sa back office, pwede po natin siyang ma-filter out. Then yung last button po natin, last buttons po natin yung tips kung gusto po nila ng quick review kung para saan yung mga buttons po na yun. Halimbawa, gusto mo sa products, paano nga ba ulit mag-add ng products? I-click ko lang po yung tips po na button po natin. Ayan, so meron po siyang mga tips po mismo or guide kung ano pong gagawin natin. So, i-click lang naman po yung mga next. Ayan po yun siya. So, kung nasaan po tayo, click lang po ulit yung tips. Ipapakita niya ngayon kung ano pong mga functions po ng mga buttons po natin. So, napaka user-friendly po talaga ng ating POS. And then, meron din po tayong dark or white mode. Ayan, so makikita po natin kung halimbawa medyo maliwanag or madilim, pwede natin siyang ma-change po yung color po niya. Ayan. Then, yung last button po natin, yung logout, kapag tapos na po tayong mag-check po sa backend po natin. So, yun po yung pinaka-demo or tutorial po ng ating POS system. Mag-contact lang po sila sa amin kung meron silang mga questions na hindi po nasagot sa tutorial po na ito and we will be glad para ma-assist po sila. Yun lang po at salamat.